Magandang umaga po muli, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at ngayon nga po ay ating pong muling sasaliksikin ang ibinigay nga ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Luke na kanya pong naitala ang mga pangyayari sa ministeryo ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa na tinatawag na nating Ebanghelyo o Gospel. At ngayon ay nasa Luke chapter 6 na po tayo. Buksan niyo po ang inyong mga hawak na Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 6. Nasa verse 27 to 36 na tayo ngayong umaga. At bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, ay nais ko lang po muling ipaalala sa atin yung last na narinig na natin na may kinalaman nga doon sa pagtatatag. Yung nakita natin na nung pumili ang ating Panginoon, sa mga unang mas una po diyan last week na naintindihan natin na nung pumili ang ating Panginoon ng 12, ang kanyang itinuturo o inilalarawan ay yung 12 din ng lipi ng Israel. Nung si Moises ay inatasan ng Panginoon na manguna sa 12 tribo na ito at si Joshua din ay inatasan din ng Panginoon na siya talagang magpapatuloy sa inumpisahan ni Moises sa pangunguna upang siyang sumakop sa tinawag nga na lupang pangako. At sabi nga natin noon, yung ginawa ng Panginoon na pagpili ng 12 ay pagpapakita na siya ay nagbubuo talaga o inuumpisahan niya yung bago, yung sasabihin na lang natin totoo talaga na bayan ng Diyos. Kasi nga alam natin ang nangyari doon sa Israel na tinawag na pinili ng Diyos. Pero alam natin na yun ay larawan lang kung tutuusin ng totoong bayan ng Diyos na siyang ipinakita ng ating Panginoon last week. Na talagang inumpisa na niyang buuin at ang pinili naman, ang ginawa naman niya ay pumili siya ng 12 disipulo na kanyang talagang dadalhin sa tinatawag na totoong lupang pangako, na talagang doon sa lupang pangako na yon ay ang katuparan talaga ng pangako ng Diyos. At sinabi din natin o nakita natin doon sa pangyayaring iyon na ang Panginoon ay nagsabi din na mayroong pagkakaiba. Ang mga totoong disipulo ng Panginoon sa mga tao sa mundo o doon sa mga hindi nananampalataya sa Kanya. Na yung totoong mga disipulo ng Panginoon ay iba sa kanilang tinatawag na mga katangian, lalong-lalo na sa pagpapahalaga nila ng mga tinatawag na kayamanan. Ano para sa kanila ang talagang itinuturing nila na kayamanan? Magkakaiba o kaiba po yan sa pagtuturing o pagpapahalaga ng mundo sa kung ano para sa kanila naman yung kayamanan. At iba rin sila sa tinatawag nga natin na kung sino talaga yung kanilang sinasamba. Naiiba rin sila doon sa kung sino naman yung sinasamba ng sanlibutan o ng mga tao sa mundo. At dahil doon sa kaibahan na yon, naintindihan natin na sinuro ng Panginoon na ang mga totoong disipulo ng Panginoon, dahil ganon yung kanilang katangian, kapag sila'y humaharap
sa tinatawag na nating pagsubok sa buhay, kahirapan, taggutom o kawalan ng ang tawag natin dito, mga kaibigan, kasi itinatwa sila at tayo din nararanasan dati niyan. Ang mga disipulo ng Panginoon, ang mga totoong nananampalataya sa Panginoon ay magre-react o tutugon sa mga ganong pangyayari sa buhay nila na base doon sa kung ano talaga ang pinapahalagahan nila. Kaya kaiba silang tumugon sa mga tao sa mundo. At kung ang mga anak ng Diyos ay dumanas naman ng tinatawag nating kasaganaan o kayamanan ng mundong ito, magre-react pa rin sila na iba pa rin sa pagtugon ng mundo sa kayamanan ng mundong ito. Paano sila magre-react? Kung sila man ay pagpalain ng mga material na bagay sa mundong ito, mananatili pa rin sila na ang kanilang ituturing na mahalaga ay hindi pa rin yung kayamanan kahit gaano pa karami yan. Kundi ang mahalaga pa rin ay si Jesus o ang kanilang relasyon sa Panginoon. So yan po yung mga nakita natin nung nakaraan. Na pagkakaiba, lalong-lalo na nga sa tinatawag natin na katangian ng mga anak ng Diyos. Sa usapin ng kung ano ang kayamanan o kung ano ang mahalaga. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung kaibhan naman ng mga anak ng Diyos o ng mga mananampalataya na may kinalaman sa tinatawag nating default setting. Mamaya i-explain natin yan kung bakit. Nasa pamagitan ng kalagayang ito, ang ating Panginoon ay babaguhin niya yung ating, sabihin na lang natin, maling pag-iisip o yung ating maling pananaw o yung ating nakaugalian na pag-uugali, lalong-lalo na sa usapin ng pag-ibig. At makikita natin mamaya yan kung gaano talaga kaiba ito. Na kumbaga, sa usapin na ito, ay sasabihin ko na sa inyo na wala pong exception dito. Lahat tayo ay kailangan na mabago yung tinatawag nga na default setting na mayroon tayo. Kumbaga, sa pangyayaring ito, sa pagtuturong ito ng Panginoon, ang picture dito ay dahil nga napakahalaga po itong katuruan na ito, ang ating Panginoon ay hindi na lang po siya basta nangangaral at yung mga tao ay nakikinig sa Kanya, kundi ang ginawa niya dito, ang picture na ginawa niya dito ay siya po ay lumapit na isa-isa sa mga nakikinig sa Kanya. At tinapik niya yung kanilang mga balikat para talagang maintindihan nila at para talagang maiparating sa kanila itong napakahalagang katuruan na ito. Na talagang sinasadya niyang kunin ang kanilang atensyon. Yun yung picture na makikita natin dito. At isa pa, bago pa natin basahin yung salita ng Diyos, ay nais ko na rin pong ipaalala sa inyo dahil dito po natin makikita yung pamilyar na salita na tinatawag na golden rule. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Dito po yan, sa babasahin natin mamaya. Pero, sinasabi ko po sa inyo na kung yung golden rule o itong katuruan na ito ay ang iniisip mo
na ito ang magliligtas sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod ng golden rule. At ano nga ba talaga yung golden rule na ito? Ang sinasabi dito ay yung ibigin mo ang mga hindi umiibig sa iyo. Yun talaga ang ibig sabihin ng golden rule dito. Kung ito ang iniisip mo na pamamaraan para ikaw ay tanggapin ng Diyos o para ikaw ay maligtas sa madaling salita, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na kung ito po ang pamamaraan na ibinigay ng Diyos para tayo maligtas, wala pong makakarating sa langit. Lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Kasi po, hindi po ito ang pamamaraan para tayo maligtas. Bakit itinuturo ito ng Panginoon? Kasi po, sa halip na ito yung pamamaraan para maligtas, ang sinasabi po dito, ito po yung ebidensya. Ito po yung bunga kung ikaw ay ligtas na. Ano? So hindi ito ang paraan para maligtas. Kung ikaw ay ligtas na, ito yung iniuutos sa iyo ng Panginoon na maipakita mo sa iyong buhay na ikaw nga ay ligtas na sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tinatawag nga nating the golden rule. So yan po ang patunay na ang biyaya ng Diyos ay natanggap mo na dahil sa kanyang kaawaan. At bakit po natin sinasabi yan? Kasi sa totoo lang mayroon pong mga grupo o mga tao na naniniwala na ginagamit ang mga ganitong talata. At sinasabi nila, gawin mo yan at maliligtas ka. Yung mga tinatawag nating moralist. Isa sa mga grupo na yan. Na ginagamit nila ito at sinasabi nila, yan ang turo ng Diyos para maligtas ang tao. Pero sabi nga natin, hindi po yan ang turo ng Panginoon. Makikita po natin yan mamaya. Okay? So bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, muli ay aming pong binadakila ang inyong pangalan. At isinusuko sa inyo ang aming sarili dahil tinatanggap at inaamin namin, Panginoon, na kung sa aming sarili lang ay hindi po namin mauunawaan, lalo't higit pangahawakan ng mga katotohanan ng inyong salita. At sinabi nyo na nga rin, Panginoon, muli po naming pinapaalala sa aming sarili na sinabi nyo na ang inyong salita ay pagkain na higit pa sa mga pagkain kinakain ng aming laman, Panginoon. Ito po ay pagkaing buhay na salita na magbibigay sa amin ng tunay na buhay na walang hanggan. Kung kaya't loobin mo, Panginoon, na sa aming pakikinig ng inyong salita, ang sustansya ng pagkain na manggagaling sa inyong salita na aming kakainin ngayon, ay tunay nga po nawa, Panginoon, na pumasok sa kaibuturan ng aming mga puso't isipan at saliksikin ang mga nakatagong kung sa aming sarili lang ay ayaw po naming ilabas dahil ito po ay nakagawian na namin o ito po ay akala namin ay tama. Panginoon, kaawaan niyo po kami na tunay nga po nawa na ang bisa ng inyong salita na inyong ibibigay sa amin ngayon ay tunay na namnamin po namin at sa tulong ng inyong banal na Espiritu ay tunay nga pong magbigay ng pagbabago o magbigay ng lakas at magbigay ng patuloy na encouragement sa amin upang kami nga ay makapamuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito po ang aming dalangin ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buksan po natin nga atin na pong basahin ang salita ng Diyos sa aklat ng Lucas chapter 6. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba.
verse 27 ng Lucas chapter 6. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. Kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa ng mabuti sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga hindi mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay, banal at walang pagkukulang na salita ng Diyos. Nawa, patuloy nga po niya itong itanim sa ating mga puso't isipan. Nasabi ko na sa inyo kanina, yung default setting o yung siguro pwede natin sabihing mindset. Yung mga computer, may mga gumagamit ng computer, o sa panahon natin ngayon, yung mga makabagong mga cellphone, yung touchscreen na tinatawag, mayroon na rin pong mga default setting yan. At hindi po lahat ay marunong mag-reset niyan, katulad ko. Yung cellphone ko, pagka gusto kong palitan yung default setting niya, hinihingi ko yung tulong ng aming bunso, si Jade. Kasi ang gusto ko sa cellphone ko, di ba, may phone yan. Pag binuksan ko, gusto ko makikita ko yung mukha ng asawa ko na nakangiti. Yun yung gusto kong unang-unang makita pag binuksan ko yung cellphone ko. So, hindi po biro yan, totoo yan. Pero dalawa kami. Nakangiti kami pareho. So, yun po yung default setting na tinatawag. Na pagka may pinindot ka, ay automatic yun yung lalabas. Kung ano yung nakaset na yun, yun yung lalabas. At sabi nga natin, yan po yung gagawin o gustong gawin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Na tayo, bilang mga tao, Kristiyano tayo, pero sa ating mga puso, sa ating mga pag-uugali, sa ating mga pamumuhay, ay mayroon din po tayong tinatawag na default setting. Na
Alam natin yan na mayroon tayong mga nakatakdang tugon pagka may nangyayari. Di ba? Maaring tugon sa pamagitan ng salita. Di ba? Pag nagugulat ka, mayroon kang sinasabi na gusto mo nang alisin yun, pero nasasabi mo pa rin eh. Ano? Mahirap i-reset. Ano? O kaya, madalas nakikita po natin yung mga default setting natin sa ating mga relasyon. Sa lahat ng uri ng relasyon, lalo na sa relasyon sa pamilya, ano? Sa asawa, sa mga anak, o maging sa mga, kung mayroon pang mga yung matatandang, di ba, yung natutuwa ako, mayroong kapatid ako, mga kapatiran tayo dito na mas matanda pa sa akin, pero may nanay, may tatay pa sila eh. Pagka mayroon pa tayong mga ganon, kahit sa kanila mayroon tayong mga nakikita na lumalabas yung mga default settings natin na sa totoo lang, yung mga pag-uugali na yun ay ano ba tawag natin dito? Parang nakatanim o nakatatak na sa ating mga puso't isipan na napakahirap na po talagang alisin. Ewan ko kung nangyayari sa inyo na madalas pag may kausap ka, may nasabi ka, nasaktan yung kausap mo, anong gagawin naman yung kausap mo? Magsasalita din siya ng mas masakit pa sa sinabi mo. And then tutugon ka ulit, mas masakit na naman. Hanggang sa hindi na lang ninyo matiis ang isa't isa, maghihiwalay kayo. At habang ikaw ay nag-iisa, iniisip mo, hindi tama yung ginawa ko. Hindi tama yung sinabi ko. Dapat hindi ko nagawin ulit. Tapos nagkita na naman kayo, may sinabi naman siya, nasaktan ka na naman, may sinabi ka ulit na mas masakit pa. Yung tinatawag nga natin na the cycle repeats itself. Anong nangyayari? Paulit-ulit lang, no? Kahit na pinipilit mo ng alisin, pinipilit mo ng hindi gawin, pero hindi mo talaga magawa sa sarili mo. Hindi mo kayang baguhin in a way. So ito po yung gagawin o gustong gawin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At tayo ay kasama po sa kanyang mga alagad na sabi ko nga kanina, pinupuntahan niya tayo isa-isa at inahawakan sa balikat. Actually, ako nung pinag-aaralan ko ito, pakiramdam ko hindi lang basta hinawakan ng Panginoon yung balikat ko. Pinisil pa niya para itanim niya sa aking kamalayan, ika nga, o sa aking puso't isipan na napakahalaga po ang katuruan na ito. Na kumbaga, tayo kasi, di ba? Tayong mga tao, kahit Kristiyano tayo, ang pagtingin natin sa ating sarili, ay mapagmahal naman talaga tayo. Tama? Hindi naman tayo, ano tawag nito? Bad. Physically, good naman tayo, loving people tayo, mapagmahal tayo, nice people tayo, Kumbaga, hindi naman tayo napakasamang tao. Tama? Pero ito 'yon. Kaya natin nasasabi 'yon kasi marunong tayong umibig, pero sino lang yung iniibig natin? Yung mga umiibig din sa atin. We are loving those who love us. Ganon tayo. Kaya tayo, pagtingin natin sa ating sarili, okay naman tayo, yung pagmahal tayo eh. Pero ang minamahal lang natin, yung mga marunong ding magbalik ng pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. And sa totoo lang, hindi rin madaling gawin yun. Di ba? Kasi alam natin
na yung mga minamahal natin, na akala natin nagmamahal din sa atin, kahit yung ganong relasyon, nasasaktan din tayo nila paminsan. O ba? Baka nga madalas pa. Ano? Pero ito naman yung gustong pagbabago na gawin ng ating Panginoon sa atin. Na ang sinasabi niya sa atin, ano, is huwag mo lamang mahalin yung mga alam mong mamahalin ka rin. Ano? Kundi ang sinasabi niya, mamahalin mo yung mga hindi mo inaasahang mamahalin ka. Yung walang alam mo na walang maibibigay ng pagmamahal sa iyo. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito na mamahalin mo. At makikita natin na sa pagmamahal na ito ay magkakaroon tayo ng tinatawag na mga ano tawag natin dito? Tanong. Ano? Bakit? Kasi kaiba ito eh. Ano? Pagmamahal sa hindi nagmamahal sa iyo. Ang mga tanong maaring ang sa isip nyo ngayon, marami nang tumatakbong tanong na hindi nyo na mabilang. Ano-ano yung mga halimbawang mga tanong? Saan lang nag-a-apply yan? saan lang applicable yung katuruan na yan? Na mahalin mo ang mga kaaway mo. Saan po pwedeng hindi i-apply yan? O anong klaseng kaaway yung mamahalin ko? Gaano ka katinding pag-aaway yung po pwede o hindi? Di ba? Pagka ganyang katuruan, yung mga naririnig natin, talagang mag-iisip tayo ng tinatawag nating exemption. Kasi hindi po normal sa atin. Hindi po ganyan yung nakasanayan natin. Sabi ko nga, hindi ganyan yung nakaset sa ating isipan na klase ng pagmamahal. Pero sabi nga natin, dito po, hindi naman talaga itong katuruan na ito, hindi naman talaga ito yung katuruan na nag-a-apply sa lahat ng relasyon o lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang sinasabi lang natin dito, may itinuturo ang ating Panginoon, ano, na may kinalaman sa ating mindset o yung ating default settings bilang mga tao na gusto niyang baguhin. Ano? Mayroon kasing mga nagtuturo o ginagamit ang talatang ito na sinasabi nila, di ba sabi diyan, love your enemy. So sabi ng mga, ang tawag daw sa kanila ay mga pacifism. Pacifist. Ano? So love your enemy, kung kilala nyo si, kalimutan ko yung pangalan ng matandang ano eh, na siya ang kilala sa ganoong pagtuturo. Ano? Sabi nila ganito, dahil sinabi ng Panginoon, love your enemy, so hindi ka dapat sumasali sa sundalo. Hindi ka dapat pwedeng makipagbarilan, hindi ka dapat pwede, di ba? Bawal yan. Ano? Dapat peace lang lagi, love lang lagi. Okay? Pero sabi nga natin, hindi po kasi ito nag-a-apply sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Okay? Kundi ang gusto lang gawin ng ating Panginoon dito is maturuan niya tayo ano, na mabago yung ating mindset kung ang pag-uusapan ay pag-ibig.
At mamaya makikita natin, mayroon talagang way upang mabago yan. Dahil kung gagamitin natin ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay, abay, anong mangyayari sa atin? Pag may gustong manakit sa iyo, hayaan mo na, sige, okay lang, Kristiyano ako. Ganun ba? Hindi po yan. Hindi po pwedeng gamitin yan. Papatayin ka na, babarilin ka na, sasabihin mo, hindi ako pwedeng makipaglaban, sige, barilin mo lang ako. Hindi pwede yun. Hindi po yan yung, hindi po applicable doon yan. So yun lang po ang gusto nating ipakita dyan. Pero ang isa pa, ito, kasama din tayo dyan. Pag nakakarinig tayo sa salita ng Diyos ng mga katuruan na masasabi nating ang hirap naman yan. Mahalin mo ang kaaway mo, napakahirap niyan. Alam nyo, hindi tayo naiiba minsan sa mga Pariseyo. Diba, nakilala natin nung nakaraan yung mga Pariseyo? Pagkaturuan na yung hindi mo dapat gawin, nako, excited sila. Ano ba yung mga hindi dapat nating gawin? Pero pag yung katuruan naman na ito naman yung dapat mong gawin, alam nyo kung anong ginagawa ng mga Pariseyo? Ang tanong nila kaagad, kailan ko hindi pwedeng gawin yan? Talaga ang gusto nila hindi gumawa eh. Yung tinatawag nating loopholes sa batas. Pagka may mga ganito, hindi tayo naiiba sa kanila. Na pagka nakikita na narinig natin yung mga kautusan ng Diyos o yung mga salita ng Diyos na mabigat, mahirap, ang lagi nating iniisip, saan yung hindi ko pwedeng gawin dyan? Ano yung pwedeng lusot dyan sa mahirap na gawain na yan o mahirap na kautusan na yan? Pero again, ang ating Panginoon ay gusto nga niya tayong turuan na mabago yung ating tinatawag na mindset o maling tawag nito, pag-iisip. Kumbaga, yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito is yung malaman natin kung papaano magmahal na hindi po ito yung pagmamahal na salita lang kundi talagang pagmamahal na may aksyon, mayroong ginagawa. Kahit na alam natin na kung sa ating sarili, hindi natin ito kayang gawin. Paano nga ba ang sinabi dito ng Panginoon? Balikan po natin yung verse 27. Kung ano yung kanyang ginawa upang mabago yung ating default na kaisipan. Sabi niya, subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig. At sabi ko nga kanina, hindi lang basta nakikinig na malayaw siya, kundi nilalapitan niya, hinahawakan na niya ang mga balikat ng mga kausap niya. Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong, mas gusto nating mapakinggan, ibigin ninyo ang inyong kapwa. Yeah. Pero kahit yung pag-ibig sa kapwa, hindi madali. Pero hindi yan ang sinabi ng Panginoon. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Love your enemy. Hindi lang yung basta mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, kundi ang sinasabi dito ng Panginoon, mahalin ninyo, maging maawain kayo, sa kanino? Sa mga hindi nagmamahal sa inyo o sa mga hindi maawain sa inyo.
Masarap bang utos yan? Pero yan po ay utos ng Panginoon. Yan po ay, kumbaga, kung nung nakaraan, itinuro ng Panginoon yung maiiba tayo sa pamagitan ng ating kung anong pinapahalagahan natin, kung anong itinuturing nating kayamanan. Ngayon naman, itinuturo sa atin dito ng Panginoon na sa gagawin niyang pagbabago sa ating mindset, ay ito naman yung pamamaraan para mahiwalay pa rin tayo sa mundo, para hindi tayo maging katulad ng mundo. Ang tawag natin dito, ang makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon is that yung ganitong pamamaraan, yung ganitong klase ng pag-ibig, ay ang maliwanag, na larawan na tayo ay iba sa mga tao sa mundo. Dahil hindi ito yung pamantayan o hindi ito yung katangian na mayroon ang mga tao sa mundong ito. Pero ano sinasabi dito ng Panginoon? Yung aking mga alagad, ganyan sila, gagawin nila. Kasi mga alagad ko yan. Tayo, ang natural na tendency natin, pagka mayroong mga gumagawa ng masama sa atin o sinasaktan nila tayo, anong natural na tendency natin? Kung hindi man natin sila literal na gawan din ng masama, yung iniisip lang natin, na kung hindi man tayo makagawa, sana mayroong gumawa sa kanya ng sana masagasahan na lang siya. Or kung hindi mo man iniisip yun, yung parang binubura mo na siya sa isip mo, yung hindi mo na lang siya maalala. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, mahalin mo ang mga kaaway mo. At yung pagmamahal nga na sinasabi dito ng Panginoon ay hindi lamang po sa salita. Balikan po natin yung sinabi dito ng Panginoon. Sa verse 27, di ba, sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Di ba? And then sa verse 28, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. And then pangatlo, ipanalangin ninyo. So yung una, di ba, sabi sa verse 28, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ibig sabihin, kung may pagkakataon na makagawa ka para sa ikabubuti nung taong iyan, ay huwag mong sayangin. Gawin mo pa rin yung para sa ikabubuti niya. Sa pamamagitan ng iyong gawa. Na kumbaga, hindi mo pa rin, di ba kasi ang iniisip natin, ang taong ito, magkaroon lang ako ng pagkakataon, tingnan ko lang, gagawin ko yung mas masamang ginawa mo sa akin. Hindi. Hindi yun dapat, sabi ng Panginoong Hesus. Gawan mo pa rin siya kung ano yung nararapat, kung ano yung mabuti, kung ano yung tama. Pagka nagkaroon ka ng pagkakataon, dapat ganun ang gawin mo. And then yung pangalawa, di ba? Sabi diyan,
pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Di ba? Dapat yung pananalita mo, pagkausap mo siya, di ba? Yung salitang mayroon pa ring pagpapala, ika nga, ano? Yung salitang mayroon pa ring kapayapaan, ano? Yung salitang mayroon pa ring, ano tawag natin dito? Hindi yung salita na, di ba? Yung kanagawian ng mundo, di ba? Pag piniay ka, anong gagawin mo? Mas piay ka. Di ba? Hindi ganoon. Ano? Hindi ganoon. Oo. Ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Pagka may umaaway sa'yo ng ganoon, payapa ka pa rin. Gawin mo pa rin kung ano yung tama, kung ano yung nararapat. Ano? Magsalita ka pa rin ng kung ano yung dapat na pananalita at hindi kasama ang pagsumpa. And then yung pangatlo, ipanalangin. Talagang pinapanalangin ko yan, Brad. Paglabas niya, hindi na siya makauwi. Hindi ganun. Hindi yun yung panalangin na sinasabi ng Panginoon. Maliwanag yan, oh. Diba? Saan ba yun? Ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. At anong klaseng panalangin? Simple lang naman eh. Lord, alam ko hindi gumagawa yung taong yan ng naayon sa kalooban. Biyayaan mo siya ng kakayanang makakilala sa iyo. Biyayaan mo siya ng pagkakataon. Kasi yun lang ang paraan eh. Para siya ay mabago. Yung makakilala o magpakilala sa kanya ang Panginoon. So, yan po yung tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon dito na talagang gagawin natin. Ano? Na kumbaga, paghahangad natin na gagawin sa kanila, bagamat alam natin na hindi sila ganun sa atin. Yan ha? Alam mo na hindi sila ganun sa iyo, pero gagawin mo pa rin kung ano yung sinabi ng Panginoon para sa kanila. Ano? Mayroon pong, ewan ko kung kilala nyo ito, pero nakilala siya kasi siya po yung unang Archbishop ng Romano Katoliko na naging protestante. Ang pangalan po niya ay si Thomas Cranmer. Siya po ipinanganak noong 1489. At siya po ang nanguna sa England, taga-England siya, upang yung bansang England ay humiwalay sa Romano Katoliko para maging protestante. At siya ay tinulungan ng dalawang hari nung panahon niya. Maaaring kilala niyo itong mga to, si King Henry VIII at saka si King Edward VI. Naging kaibigan niya itong mga to, naging siya yung tagapayo nila. At tinulungan siya doon sa pagnanais niya na ang England ay mahiwalay sa Romano Katoliko. At alam niyo kung ano yung patotoo niya bilang isang protestante o bilang isang mananampalataya? Ganito. Kung gusto mo daw na maging kaibigan ka ni Thomas, alam niyo kung anong gagawin mo? Gumawa ka daw ng masama sa kanya. At pag gumawa ka ng masama sa kanya, pipilitin niya na gumawa ng mga mabubuti sa iyo hanggang sa bandang huli maging kaibigan ka na niya. Kakaiba, no? Kakaiba. Pero nabasa ko lang naman yan na mayroon ganyan daw yung kanyang katangian. Na talagang kung may gumawa sa kanya ng masama, yun ang mas pinag-iigihan niya na gawan ng mabuti para sa bandang huli, kaibigan na niya. So tayo, ang sinasabi nga sa atin ng Panginoon ay gawin natin din yung ating tungkulin bilang mga mananampalataya na mahalin ang mga hindi umiibig sa atin. Na mahalin yung mga
wala talagang katangian na kaibig-ibig, kundi lahat ng mayroon sila ay kasuklam-suklam, sabihin mo na lang. Pero sinasabi ng Panginoon, yan yung magiging pagkakaiba natin sa mundo. Kung magawa natin itong utos ng Panginoon na mahalin itong mga ganitong klase ng tao. Pero siyempre, ang tanong talaga natin dyan is, papaano? How can I do this? How can I possibly do this? Paano? Di ba? Mamahalin ang kaaway, paano? Kung hindi mo tinanong yan, hindi ko alam kung nakikinig ka ba o hindi. Pero yan po ang talagang dapat na tanong dyan. Papaano? Dalawang bagay po ang makakatulong sa atin na sinabi ng ating Panginoon kung papaano natin magagawa yung napaka-imposibleng iyan. Tingnan po natin yung verse 35. Ano sabi dito ng Panginoon? Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo sa hindi umaasa ng kapalit. O magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Anong sinabi sa bandang huli? Malaki ang magiging gantimpala ninyo. At kayo'y pangalawa, magiging mga anak ng kataas-taasan. Bakit daw? Sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Una, dahil iano muna pala natin. Sabi diyan, may gantimpala. Hindi po gustong ituro dito ng Panginoon na kaya tayo magmamahal ng ating kaaway dahil lang sa gantimpala. Ano? Dahil makasarili pa rin yun. Mamahalin. Para bang yung mga politiko, mahal na mahal ko kayo kasi ibubuto niyo ako pag sinabi kong mahal na mahal ko. Hindi po ganon. Hindi ka magmamahal dahil lang sinabi ng Panginoon na mayroong gantimpala. Pero magmamahal ka dahil may ginawa ang Diyos sa iyo. Pero bago natin puntahan yan, ano nga ba kasi ang natural na alam natin, kinagawian na natin, nakasanayan na natin, nakikita natin, pag sinabing pagmamahal. Diba? Ang pagmamahal ay nagmamahal ka. Bakit? Kasi dalawang bagay din. Alam mong mahal ka. Kaya minamahal mo rin yung nagmamahal sa'yo. Diba? At yung pangalawa, magmamahal ka, ibig sabihin matututo kang magmahal kasi ini-expect mo na yung minamahal mo ngayon, dahil minamahal mo siya, mamahalin ka rin pagdating ng araw. Ipapakita ko pa sa inyo ng mas maliwanag. Nung sinabi ko kay Shiba na mahal ko siya, hindi pa niya ako mahal noon. Pero kaya ako sinabi sa kanya na mahal ko siya kasi umasa ako na dahil minamahal ko siya, mamahalin din niya ako pagdating ng araw. Matagal. Tignan nga akong sumuko eh. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko na i-ano yan kasi maiiyak po ako kung paano nangyari. Na masasabi mo talaga na ang Diyos ang kumilos. Kasi kung titingnan nyo naman, sa pagtatabihin nyo pa lang kami, iisipin nyo hindi magmamahalan yung dalawang.
O hindi mamahalin ng babae yung lalaki, di ba? Pero sa totoo lang, blinakmail ko siya, hindi, joke lang yun. sabi nga nila, pinainom ko daw siya ng gayoma, kaya niya ako naibig, ng mga ganon. Pero hindi po yun. At wag niyong gagawin yun ha, mga lalaki. Mga binata dito. Hindi totoo yun, pero lang yun. Pero ang totoo niyan, yun po yung kinagawian natin. Nagmahal ka o magmamahal ka kasi iniisip po, pag minahal ko ito, maaring pagdating ng araw, mamahalin din niya ako. Di ba? Or, mamahalin mo siya kasi alam mo, mahal na mahal ka niya eh. Di ba? Mahal na mahal ka niya eh. Kaya mamahalin mo na rin siya. Yan po yung nangyari sa amin. Sa biyaya at awa ng Panginoon. Ngayon, kung babalikan natin yung sinasabi nga sa atin ng Panginoon, na kung papaano mo mamahalin yung mga hindi umiibig sa iyo, sabi dito, mamahalin mo siya kahit kaaway mo, kahit alam mo na hindi ka niya mamahalin. Bakit? Kasi ang Diyos ang magbibigay sa iyo nung pagmamahal na iniintay mong ibigay sa iyo ng iba. Mayroon nang nagbigay niyan. O mayroon siguradong magbibigay niyan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Magmahal ka lang. At huwag kang mag-expect ng pagmamahal sa tao. Kundi mag-expect ka ng pagmamahal sa Diyos. Actually, kahit hindi ka na mag-expect, talagang ibinibigay na niya yan. O ibibigay niya yung kailangan mong pagmamahal na iyan. Sigurado yan. Ano nga makikita natin? Balikan natin yung verse 35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang inyong gantimpala. Pero ano yung talagang dahilan dyan? At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. At ano ba itong tinutukoy na kataas-taasan? Walang iba kung hindi ang Diyos. At ano daw ba ang ginawa ng Diyos? Sapagkat siya'y mabait sa mga hindi mapagpasalamat at masasama. Naisip-isip niyo na ba yan? Na ang ating Panginoon ay gayon na lamang ang kanyang awa sa atin. Na kumbaga ang sinasabi dito ng Panginoon, dahil sa nakaranas kayo ng ganoong awa, ng ganoong klase ng pagmamahal sa inyong Ama. Yung inyong kakapitan, yan ang inyong magiging lakas. Yan ang magbibigay sa inyo ng kakayanan para magawa ninyong umibig sa mga hindi umiibig sa inyo. Na kumbaga ang sinasabi dito ng Panginoon, iibig kayo sa mga hindi umiibig sa inyo kasi may gumawa niyan para sa inyo. Kailan nga ba tayo inibig ng Panginoon? Romans 8:28. God demonstrate His love toward us while we were yet sinner. At pag sinabing sinner, mga kapatid, hindi lang yung basta makasalanan, kundi kung babasahin natin yung ibang bahagi ng kasulatan, ang description sa taong makasalanan sa harapan ng Diyos ay yung taong walang pakialam sa Diyos, yung taong rebellion o nagre-rebelde sa Diyos, yung taong
Walang pinapahalagahan kundi ang kanyang sarili lang o ang anumang bagay ng mundong ito. Yan yung tao o yung kalalagayan natin, yung sinasabi doon. Nung tayo'y makasalanan pa. Sa ganung kalalagayan, tayo ay inibig ng Diyos. Yung tinatawag nga, lagi namin sinasabi ni Brother Abby, yun yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Doon tayo. Ganon ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun yung dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon na gawin din nating ibigin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Kasi naranasan natin yan, hindi sa ating kapwa-tao, kundi sa Diyos. Sino ba ang Diyos, mga kapatid? Siya po ay banal. Siya ay makapangyarihan. Kung tutusin, pwedeng wala siyang, hindi niya tayo kailangan, wala siyang napala. Sabihin na lang natin sa ginawa niyang pag-ibig sa atin. Pero ginawa niya yun. Naisip niyo ba yun? Yun yung sinasabi dito ng Panginoon. Kung bakit inuutusan niya tayo na umibig sa mga hindi umiibig sa atin. Alam ko mayroon sa atin, marami sa atin, ang nagmahal. Nagmahal sa asawa, nagmahal sa mga anak, nagmahal sa mga kapatid. Pero sa bandang huli, hindi nila tayo minahal. Sa bandang huli, sa halip na mahalin din tayo, sabi nga nung ibang mga magulang, naghirapan kitang palakiin. Binigay ko ang lahat. Nung malaki ka na, gusto mo na akong suwagin, gusto mo na akong, di ba? Maaring may mga nakaranas sa atin ng ganyan. Sa iba't ibang klase ng relasyon. Na sa halip na pagmamahal ang matanggap natin sa ginawa nating sobrang pagmamahal sa kanila, ay pasakit ang natanggap natin. At umasa tayo, mga kapatid. Tiniis natin yung umasa tayo na magbago sila. Pero siguro magbago unti. Pero pabalik-balik lang eh. Nagkasundo na kayo, okay na. Pero ayan na naman, masasaktan ka na naman. Mararanasan mo na naman. Pero mga kapatid, kahit sa ganong sitwasyon, ang sinasabi ng Panginoon, magmahal ka pa rin kung ikaw ay disciple. Mahalin mo pa rin yung taong iyan. Bakit? Kasi ano sabi doon? Pag ginawa mo yan, yan yung pagkakataon na maipapakita mo sa buhay mo na ang Ebanghelyo o yung ginawa ng Panginoon para sa iyo ay talagang nagiging bahagi ng buhay mo. Talagang naapektuhan ka. Talagang kumilos na sa iyo ang banal na espiritu. Ano? Di ba naalala nyo, nung bago nating umpisahan itong aklat, itong gospel ni Luke, ang panalangin natin ay maging saturated tayo ng ebanghelyo talaga. Na tayo, habang pinag-aaralan natin ito, ay talagang pumasok sa kaibuturan ng ating mga buhay, ang katuruan nito, at panghawakan natin at maisabuhay natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ito po yun. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na kaya mo gagawin yung pagmamahal na iyan dahil may ginawa ang Diyos sa iyo. At yung ginawa ng Diyos sa iyo na biyaya, na minahal ka nung hindi ka kaibig-ibig, nung nagre-rebelde ka sa Kanya, ipinakita niya ang pagmamahal na kung tutuusin,
hindi natin kayang i-describe sa ating salita. Dahil nga ang tawag dyan ay biyaya. Mga kapatid, God will never ever command you to do anything that He has not already done for you Himself. Hindi po gagawin ng Diyos yun. Kaya niya sinasabi na mahalin niyo ang inyong mga kaaway kasi ginawa po ng Diyos yan para sa atin. Minahal niya tayo. Kumbaga, ang sinasabi dito ng Panginoon, ito sa bandang huli, di ba? Pag minahal daw natin yung ating mga kaaway, dahil yung ating Ama, sabi doon, ay maawain sa mga makasalanan. Pag ginawa natin yon, ano sabi doon? Magiging katulad kayo ng inyong Ama. Kinikilala niyo bang Ama, ang ating Diyos Ama sa langit? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay aking mga anak, maging katulad kayo sa akin. Mga anak ko, yun yung sinasabi dito ng Panginoon. Minahal ko kayo nung hindi kayo kaibig-ibig. Kayahin ninyo ako. Maging katulad ko kayo. Hindi madaling gawin. Pero mga kapatid, kung nararanasan talaga natin yung biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon na alam natin ito minamahal na tayo ng Panginoon, kinaawaan na tayo ng Panginoon. Pero perpekto na ba tayo? Di ba sinasabi nga sa banal na Espiritu, may pagkakataon na nag-grieve natin yung banal na Espiritu. Alam natin sa ating sarili, ang dami pa rin nating nagagawa na hindi natutuwa ang ating Ama sa langit na labis na nagmahal sa atin. Pero tumigil na ba siya sa pagmamahal sa atin? Tinakwil na ba tayo? Nananatili ang kanyang pagmamahal sa atin. Na kumbaga ang sinasabi dito ng Panginoon, mahalin ninyo ang mga taong hindi kahit alam ninyo na hindi magbibigay sa inyo ng pagmamahal. Kaawaan ninyo ang mga taong alam ninyong hindi magbibigay sa inyo ng awa. Pagpalain ninyo ang mga taong maaring hindi pagpapalang iniisip nila para sa inyo, kundi pagsumpa. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, kasi ako, may ginawa na ako sa inyo. Kasi ako, ginawa ko yan sa inyo. Na minahal ko kayo. Na pinagpala ko kayo. Na kumbaga, pagamat marami tayong mararanasan sa ganyan sa ating buhay. Pero, ang sinasabi nga ng Panginoon, kung tayo'y mga anak ng Diyos, kung tayo ay talagang nananampalataya sa Panginoon, gagawin natin yung kanyang ipinagagawa sa atin. Hindi dahil may matatanggap tayo sa mga taong pagpapadamahan natin ng pagmamahal na yan. Pero dahil may natanggap na tayo. Kumbaga, yung gustong baguhin sa atin ng Panginoon ay hindi
niya sinasabi na babaguhin ko yan para may matanggap kayo. Hindi. May natanggap na kayo. Kaya babaguhin ko yan. Kumbaga, yung pagbabago o yung sabihin na natin yung pagmamahal sa mga hindi karapat-dapat mahalin ay ang tanging pagkakataon na kung saan maipapakita mo na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Wala pong ibang paraan, wala pong ibang pagkakataon na pwede mong maipakita na ikaw talaga ay anak ng Diyos kung hindi sa pagmamahal sa hindi nagmamahal sa iyo. Bakit? Kasi doon, yun lang yung kaibahan mo. Doon mo lang maipapakita na iba ka talaga sa mundo. Doon mo lang maipapakita na ikaw talaga ay anak ng Diyos na nagmahal sa mga taong makasalanan tulad mo at tulad ko. Kumbaga, yung pagmamahal na yan ay halimbawa ng ating Diyos Ama, halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya't pag ginawa mo yan, yan yung maliwanag na patotoo na ikaw ay talagang Kristiyano, na ikaw ay talagang anak ng Diyos, na ikaw ay talagang si Kristo ang iyong Panginoon. Ano nga ba ang ating magiging totoo kayo ngayon? Ano ang inyong nakikitang default setting ng inyong pag-uugali o ng inyong pag-iisip? Kayo pa rin ba yung marunong magmahal? Kasi nakakatanggap din kayo ng pagmamahal? O kayo yung nagmamahal at pagka nakatanggap ng gawang hindi nyo nagustuhan, pagka kayo'y sinaktan, ay automatic na kung pwede lang may granada kayo at pasabugin ninyo yung taong yun. At habang kayo ay nabubuhay, dala-dala ninyo yung sakit na yan at lagi nyong iniisip sa sarili nyo, kailangan may hustisya. Kailangan matanggap ko ang hustisya. Kailangan kung anong ginawa niya sa akin ay maranasan din niya. At dahil ganun ang inyong nararanasan, ay nabubuhay kayo, sabi nga natin na magagalitin o galit sa mundo, frustrated, at mapait, bitter. Ganun ang buhay nyo kasi ganun yung settings nyo. Or, kayo na ba ngayon yung napalitan na sa biyaya at awa ng Panginoon? Na kahit maka-experience kayo ng sakit dahil sa gawa ng mga taong minamahal ninyo, ay anong sasabihin nyo? Panginoon, gagawin ko pa rin kung ano yung pinagagawa mo sa akin. Dahil dito po maipapakita na ang Ebanghelyo ay talagang nararanasan ko na. Na ang Ebanghelyo sa tulong ng Banal na Espiritu ay binabago na ako. Kung kaya't mamahalin ko itong mga taong ito kahit hindi ko na matanggap yung pagmamahal nila. Dahil natanggap ko na ang pagmamahal mo. Natanong nyo na ba sa inyong sarili
Bakit marami mga relasyon ang nasisira sa mundo? Bakit maraming mag-asawa naghihiwalay? Kahit magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakapatid, hindi magkasundo. Dahil nga ang mga tao ay umiibig at nag-e-expect ng pag-ibig din doon sa kanilang mga iniibig. Kaya maraming nasisirang mga relasyon kasi ang mga tao, nakakalungkot minsan, kahit Kristiyano, hindi pa sila umiibig dahil inibig sila ng Diyos. Kumbaga, yun lang po yung tanging paraan, mga kapatid, para ang relasyon ay manatili. Kasi aminin natin o hindi, ang relasyon, marami talagang pagkakataon. Ano? Na nagkakasakitan. Marami talaga. Kumbaga, madalas nating sinasabi, naku, kung alam ko lang na ganyan ka. Di ba? Yung mag-asawa. Sana hindi na kita pinakasalan. O kaya yung magulang, naku, kung alam ko lang na ganyan ka, sana nung maliit ka pa lang, pinisil ko na yung ilong mo. Sasabihin din ng anak, naku, kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na sana ikaw kung naging nanay ko o naging tatay ko. Bakit? Kasi nagmamahal ka at nag-iintay ka rin na mahalin ka. Wag na. Minahal ka na ng Diyos. At alam nyo, sa totoo lang naman, ako, patotoo ko ito. Pag ginawa mo yun, bibiyayaan ka rin ng Diyos eh. Makatanggap ka rin naman talaga ng pagmamahal sa mamahalin mo. Sa totoo lang. Hindi nga lang 100%, hindi ko maipapangako yan sa inyo. Kung kaya't ang sinasabi dito ng Panginoon, mahalin ninyo kahit ang inyong mga kaaway dahil una, nakatanggap kayo ng ganyang pagmamahal sa akin. Pangalawa, pag ginawa nyo yan, pinapatunayan nyo na kayo ay aking mga anak. So kung sa awat biyaya ng Diyos, dahil Kristiyano naman tayo, narinig na natin ang kanyang salita at inaasahan natin kumikilos na ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kung yung default setting natin ay hindi pa o napalitan na sa biyaya at awa ng Panginoon, ay hindi po natin sasayangin yung mga ganitong pagkakataon na pagka mayroong taong hindi kaibig-ibig, ay mamahalin pa rin natin. Pero kung hindi pa napapalitan yan, asahan nyo na maghahanap tayo ng palusot. Hindi talaga pwedeng mahalin yan kasi sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Yan yung mga narinig nating madalas na palusot. Pero kung talagang napalitan na ng Diyos yung pag-iisip natin, iisipin natin na yan ay ibinibigay ng Diyos na pagkakataon para sa iyo na kung tutuusin, opportunity yan para sa iyo or pribilehyo yan para sa iyo. Bakit? Kasi pag minahal mo yan, ipinapakita mo na ikaw ay nakaranas na ng walang kapantay na pagmamahal ng Diyos at nabago ka na kaya namumuhay ka bilang anak ng iyong amang banal sa langit. Mamaya may kakantahin tayo. Buksan nyo lang. Ayun. Response song natin. Kasi hindi pa tayo kakanta agad eh. Mayroon pa tayong Lord's Supper. Sa
Awit 73. Ang awit pong ito ay ipinapaliwanag dito yung pag-ibig ng ating Diyos Ama. Awit number 73. Ano po sabi dito? O love of God, how strong and true, eternal and yet ever new. No? Uncomprehended, and unbound, beyond all knowledge and all thought. Talagang sa totoo lang, yung pag-ibig ng Diyos na yan, na-explain ko na sa inyo pero kulang pa eh. Hindi talaga natin kayang i-explain mabuti yan. Yung pangalawa, O love of God, how deep and great, far deeper than man's deepest hate. Lagpas pa dyan sa galit na kaya mong gawin. Mas mahal, mas matindi ang pag-ibig ng Diyos kung tutuusin. Anyway, pag kananta natin yan mamaya, sana mas damnamin natin na maintindihan natin kung gaano tayo minahal ng Diyos. Kasi yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon, mahalin din ninyo ang mga hindi kaibig-ibig na tao sa inyong buhay. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang kautosang ito ay napakahirap kung sa aming sarili lang. Ngunit salamat Panginoon sapagkat nagbigay ka po ng kaparaanan kung paano po namin ito magagawa. Actually, nasa aming harapan din, Panginoon, ang banal na hapunan na nagpapaalala din sa amin kung gaano niyo kami minahal. Kung kaya't nawa, Panginoon, kung sa amin na mga nakakaintindi na po sa tinatawag nga po na ebanghelyo, ang panalangin po namin ay tulungan mo kami, Panginoon, na maisabuhay nga po namin ang katotohanan ng ebanghelyo at makita sa aming pagmamahal sa mga taong hindi namin gustong mahalin dahil nga hindi rin nila kami minamahal. Ngunit kung hindi pa namin naintindihan ang ebanghelyo, Panginoon, kaawaan niyo po kami na sa tulong at biyaya ng inyong banal na Espiritu ay ipaintindi niyo po sa amin, Panginoon, upang sa darating na panahon ay mabago rin kami at makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.